like a Hellcat. Good morning mga kabakyard! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. At for today's vlog mga kabakyard, ang itatopic po natin is syempre malapit na po yung breeding season na naman po mga kabakyard. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Nakita nyo yung intro natin mga kabakyard, yung mga puti natin mga kabakyard, mga gwapo na po sila. So sana by September or October, mga ano na po sila mga kabakyard, almost 7.5 or almost 8 months na po sila. Baka pwede na po talaga silang i-back to mama po mga kabakyard. Yung tawag dito, ibibreed na po ulit natin sila dun sa mga parents po nila. Parang matagal na yan Para po mas ma-preserve po talaga yung mga lahi ng Thompson White natin. At saka para mas tawag dito, gusto ko mas tumangkad pa po ng konti yung mga stags natin na mga puti. So nagagandahan kasi ako dun sa mga bone structure ng mga puti natin mga kabakid Tapos yung sukat medyo tumataas na po talaga. Tapos mahaba na po yung mga katawan nila. Kaya po ibabak tumama ko sila mga kabakid. Papakita ko na rin po sa inyo yung iba pa nating ibibreed po by second week ng September po para pumasok po siya sa early bird. So tara mga kabakid, ano pang hinihintay nyo? Tignan na natin. So mga kabakyard, syempre naaalala nyo naman po, lagi ko naman po napipicture din po sa mga vlog natin. Ito pong dalawa nating Thompson White na natitira dito na inahin. So ito po is baka ibalik ko po or ibabalik ko po talaga sila dun sa mga anak po nila. So yan pong dalawang yan mga kabakyard, yan. Tsaka ito po, yan. So sila na lang po yung nape-preserve po natin na puti dito. So kailangan po makapagpalabas na po tayo ng mga babae nito. Meron naman pong may babae na po dun, papakita ko po sa inyo mamaya. Tapos yung dalawang white gold po dun, hindi ko po alam kung may magiging babae po dun sa dalawa, pero malalaki po sila talagang sana maging lalaki na lang po. Tapos meron naman pong isang maliit dun na babae. So yan mga kabakyard, ibibreed po natin yan ng early bird. Kasama po itong yan, yung black gold po natin na kapatid po nung ating ang tawag dito, yung mga gold dyan, ningiwi. Yan, kapatid po nila yan. So ano na rin po to, 8 to 9 months or pwede na po natin gamitin yan mga kabakyard. Syempre hindi mawawala to, itong limited gold. So medyo nagkakaroon na rin po sila ng edad, almost 3 years na rin po ito. Tapos syempre ito po yung Gilmore Gold, yan bibreed din po natin yan. At yung red gold po natin, yan. Yung red limited gold po natin, medyo pumatak din po yung balahibo ngayon. Aabot po yan mga kabakyard. Tapos susubukan na po ulit natin, wala pa po ulit nagiging anak to, ating 5K sweater. So yan mga kabakyard, yan. So kung alin po yung pwede talaga na mabibreed dito sa mga hen na to, isasalang po natin mga kabakyard. Talagang pupulpak po ulit tayo. Syempre hindi mawawala yung eto na, magagamit ko na sila ulit. Itong ating kambal na gray gold. So yan mga kabakyard, bibreed din po natin yan mga kabakyard. I-ready, pa-priming na rin po natin to para magamit din po natin sa breeding season. Ito namang gold na to bata pa, hindi pa po sila pwede. So yung dalawa dito baka umabot din po ng breeding. Ito pong McLean at saka yung Gilmore po natin. Yan, anak rin po ng limited gold. So yan mga kabakyard, yan yung Gilmore natin. Hindi ko alam ba't ika to baka pumalo sa scratch pen. Syempre ito rin po, yan. May tetestingin po ako, mga stag po ang i-prepare ko sa kanila. So syempre itong white na to, balik dun sa
sa nanay, alin man sa, pero baka ito lang po muna ang gamitin ko kasi nga po, ito lang po yung matured na po dito sa tatlong magkakapatid. Ayun po yung isa, ito po yung isa. So ayan mga kabakerd. Kasi ito, nagagandahan talaga ako sa sukat nito eh. Tapos siguro, yung mga Gilmore natin, yung mga McLean, yung mga hatches natin, prepare ko siya naman dito, mga kabakerd, dito sa ating Gilmore. Yan. Anak din po yan ng ano, mga kabakerd, ng Gilmore Gold natin. Yun, anak po nun. Yun. Balik din po yan mga kabakerd sa nanay. Tapos, syempre, yung white gold. Yan, white gold. Dun yun sa mga gray gold. Para maging maganda yung ano, kakalabasan. At yung the rest na iba, syempre, dito sa ating broodcock. Sa gold natin na broodcock. Diyan na lang natin i-prepare. Ito naman, hindi pa pwede ito mga to. Yan, mga bata pa kasi ito. Ito pag hahanapan ko rin po ito ng mapaparisan. Ito. Ganda po kasi ng ano nito eh. Ng bone structure, ganda ng mata, luwa. Parang gusto makipag-live-in na. Kaya nagagandahan po ako dito sa stags na to mga kabakerd. Yung gray kasi, depende rin po. Naglalaban na rin po kasi yung gray na yan. Yan. Hanapan ko rin po yan na magandang mapaparesan ng mga brood hens natin. So yan mga kabakerd ha. Kasi ito mga kabakerd hindi pa siya pwede. So yan yung ating one time winner din. Medyo tumagal yung recovery niya. Tapos ang gagawin natin, dito na lang natin kukulong ko dito mga kabakerd yung tatlong gagamitin kong broodcock. Mga brood stag, isa dito. Tapos naka-pen po yung isa doon. Naka-pen yung yung isa dito. Kung 5 sila, para hindi ako mahirapan nandito mga kabakerd. Para hindi ako mahihirapan na magpasok. So ang gagawin ko, hanggat maaari, 2 lang kada isang brood stag or broodcock. 2 hen lang po para hindi naman napapagod hindi na pupersa yung ating broodcock na gold. So yan mga kabakerd ha. All in all, baka mga ilan ulit ang salang, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hen mga kabakerd. So kung hinahanap nyo naman yung natin mga kabakerd, yung black macrae natin na natitira dito, sad to say mga kabakerd, bigla na lang po siyang nawalan ng hininga. Ang galing! Ko alam, dito siya nakakulong mga kabakerd. Kinabukasan pagdating ko, wala na, nakahiga na. Di ko alam kung napaano yun, baka napaano yung leeg doon na ipit. Kaya yun, wala tayong black macrae na brood hen. So mag-iintay na lang po tayo dito sa mga anak niya. Pag yun yung mga itim na yun, pag naging matured na rin po sila. So yun mga kabakerd ha, update ko po yan ngayon sa gagamitin nating materyales at mga brood hens. At ito naman mga kabakerd, yung mga natira na lang po dun sa ating yung mga sisiw po na madami dun sa baba, yung nilapag natin. So ito mga kabakerd, ito possible po, alam ko lalaki. Tapos ito rin pong isa. Yan po tinitingnan ko kung may babae po dyan sa dalawang yan or lalaki po parehas. So ngayon lang po kasi ako nakakita nung ganyang white gold ko na hindi pa po buhay yung palong mga kabakerd. Gantong age na sila, hindi pa nabubuhay. Hindi pa tubon-tubo talaga yung palong. Kung maging babae naman po yung isa sa kanila, okay lang mga kabakerd. At least may white gold na po ulit tayo na babae. Tapos meron na tayong pure Thompson. White gold din po pala na babae yung isang yun, yung maliit. So magiging 2 na. Kasi may mga gusto rin magpa-acquire ng white natin basta nagkaroon tayo ng babae. So yan mga kabakerd natira natin mga kabakerd, puro babae. Sana all. Talagang yan yung kinalabasan po nung yung mga breeds natin na na hindi magkakasabay. Kaya kailangan talaga focus ng iisang batch lang po talaga para sabay-sabay po talaga yung paglaki nila mga kabakerd. Yun. At yun na nga mga kabakerd
Teka, ayusin lang natin yung natin. Yun na mga kabakerd, na quick update ko na po kayo dito sa ano natin, sa mga ibibreed po natin ng early bird. Sana po pag nag-anak po ng marami or ano po, ng itlog po ng madami, mga kabakerd, napag-aralan ko po na kailangan mga almost 2 weeks lang po pala dapat nasa fridge, nasa rep yung mga itlog. Wag na natin papalampasin pa ng mga hanggang lampas ng 2 weeks. Hanggat maaari, maximum lang po is 2 weeks po ang pag-iipon para naman po preserve rin po yung itlog sa yung similya po nila. At kailangan po rin pala naro-rotate din po pala yung itlog dun sa loob ng rep para rin po yung ano, hindi po dumidikit po yung mga ano, yung tawag dito, yung mga egg yolk po. So yung similya po talaga yung hindi talaga ano, kasi ang dami kong tanong kung bakit nagkakaganon po ang mga papisa ko. So nag-search po ako, yun po yung mga nalaman ko na pagkakamali ko po. Marami po akong pagkakamali about sa pag-iipon pa lang ng itlog. At pwede rin po palang ang itlog bago isa lang, pwede rin pong hugasan, wala rin po palang magiging epekto po yun dun sa loob ng similya. Kaya po kailangan kasi malinis po talaga rin yung shell para hindi rin po para hindi rin po talaga nagkakaroon ng depekto yung mga ganyan mga kabakerd. Dami kasing depekto dun sa mga sisiw natin, kaya kailangan aayusin ko po ngayong pong pagsalang natin ng early bird. Tapos mga kabakerd, dami nagpisa dyan nung nagpisa yung nagpisa yung off season natin. Ang dami na naman pong depekto, kaya nga nagkaroon po ako ng pag-aaral, nag-search po talaga ako kung paano ko may iwasan yung ganun. At least hindi naman po maiwasan, wag lang pong dumadami po, kasi pati po yung leeg nagkakaroon na rin po ng ng disorder kaya nasasayang po yung sisiw. So marami rin po akong ginawa dun sa incubator ko about sa temperature, humidity, tsaka yung mga tsaka yung proper rotation po, kung ilang beses talaga naro-rotate dapat yung itlog para po maging maging maganda po yung kakahinatnan ng ating pagpapapisa. Yon mga kabakerd. So hanggang dito na lang mga kabakerd Kita-kits po sa next episode ng One Backyard. At bukas na nga po pala yung pa-event namin dito sa Nakarlan Coliseum. Kita-kits tayo mga kabakerd. At ingat-ingat po tayo lagi. Have a nice day and God bless po. Bye!